Shalom, shalom mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga Katolikong simbahan. At binabati natin yung ating mga kaibigan na kapwa Katoliko na sumusuporta sa atin. Maging yung mga dumadaan lamang at maging yung mga hindi man nagtatap ng screen pero andyan sila. Pagpalain ako tayo ng lahat ng Panginoon sa araw na ito. Iligtas niya tayo sa mga bagay na beyond our control, sa mga malulubang karamdaman, sa mga mabibigat na mga pagsubok, at maging sa mga anumang sakuna o disgrasya. Iligtas niya tayo sa mga bagay na hindi natin inaasahan. So sa araw na ito, ang Ebanghelyo ng Panginoon ay the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to Saint Matthew chapter 1 verses 1 to 17. Glory to you, Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac, Isaac the father of Jacob, Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Sarah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron, Hezron the father of Ram, Ram the father of Aminadab, Aminadab became the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon. Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse, Jesse the father of David, the king. David became the father of Solomon, whose mother had been wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam, Rehoboam the father of Abijah, Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat, Jehoshaphat the father of Joram, Joram the father of Uzziah, Uzziah became the father of Jotham, Jotham the father of Ahaz, Ahaz the father of Hezekiah, Hezekiah became the father of Amos, Amos the father of Josiah, Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel, Shealtiel the father of Zerubbabel, Zerubbabel the father of Abiud, Abiud became the father of Eliakim, Eliakim the father of Asor, Asor the father of Sadok, Sadok became the father of Akim, Akim the father of Eliud, Eliud the father of Eleazar, Eleazar became the father of Matan, Matan the father of Jacob, Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Messiah. Thus the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Messiah, 14 generations. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ayan. So, ang Ebanghelyo ngayon is about the genealogy ng Panginoon, kung saan tinatalakay na ito'y kinoconnect from Abraham. Then makikita natin na from Abraham na nag-connect. Then David ang binanggit. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, and the son of Abraham. So, ay pinapakita na
itong ebanghelyo ngayon ay makikita natin na it seems na parang kung nakikinig ka lang ay parang hindi siya interesting na pakinggan at basahin. Pero kung from the start ng banal na kasulatan, binasa mo siya at alam mo yung salvation history, ay napakahalaga pala ito ng mga pangalan, mga kapatid. So, at makikita natin si Judah, di ba? From si Judah, kung saan doon nagmula si David or siya yung tatay ni David. At alam natin na from King David, andun na yung line of connection na kung saan andun nagmula ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat unang-una, doon pa lang sa, di ba, naumpisahan yan sa Romans 10:14-15, pakibasa. Mamaya, okay. Yung patungkol sa pagsusugo. Si She, parang dinidiktahan tayo, maaring ito ay isang member ng Inc. 1914. Romans 10:14-15, pakibasa. That is about pagsusugo. Paano isusugo, paano mangangaral ang hindi isinusugo. Kami na mga Katoliko, at maaring ikaw ay Katoliko din, She, ay kami na mga Katoliko, nakikibahagi kami sa threefold mission ng Panginoon when we were baptized. At ang commissioning sa amin, na-commission kami when we were baptized, and we are partaking the threefold mission of the Lord Jesus Christ, yung pagiging pari, hari, at pagiging propeta. Sa pagiging propeta, this is what we are doing. We are sharing the word of the Lord. Okay? Pero hindi siya katulad ng deeper theology na katulad ng ginagawa ng mga theologian namin na may mga exegesis, mga kailangan meron kang alam ng mga historical context, ganun. Okay. So sa inyo, since na protestante kayo, you are not connected with the church founded by the Lord Jesus Christ. Wala kayo niyan, hindi kayo kasama dyan sa Romans chapter 10 verses 14-15. Okay? Putol na yung authority niyo kasi wala na kayong connection sa simbahang itinatag ng Panginoon Kristo. And we know na ang itinatag ng Panginoon Kristo na simbahan is the Catholic Church because for the first 1,000 years, there is no other church that exists. Kahit tingnan mo at i-check mo yung simbahan mo. Kaya hindi mo makiklaim yung Romans chapter 10 verses 14-15. Kasi wala kayong connection. Okay? Hindi na. Alam ko na yung Romans 10:14-15 about sa pagsusugo. Paano isusugo? Paano mangangaral ang hindi sinusugo? Ikaw na lang magsulat, i-copy-paste mo. Okay, so yung mga kapatid, nakikita natin na from Genesis chapter 3 verse 15, di ba? Makikita natin na from Genesis chapter 3 verse 15, andun sa proto-evangelium na ang Panginoon after the fall of man, kung nagbabasa kayo ng Bible, kung nabasa niyo ang Biblia, hindi lang kayo binabasahan. Kailangan kayo yung nagbabasa ng Bible. Hindi lang kayo binabasahan. Kasi kapag binabasahan lang kayo, maaari kayong maligaw at maaari kayong nililigaw. Katulad nung alam kong sekta na itinatag ito sa Pilipinas. Okay? Katulad ditong si She. Okay? Maaaring member yan ng Inc. 1914. Wala kayong authority, She. Putol kayo. Wala kayong connection sa mga alagad. So, itong Genesis chapter 3, di ba? After the fall of man, ay nangako kaagad ang Panginoon about the coming Savior. Binanggit yung woman and the seed. Di ba? Okay? Binanggit doon. Kaya kung pagdating sa New Testament,
makikita nyo laging binabanggit yung woman. Kung bakit tinatawag ng Panginoon Kristo yung kanyang nanay na woman. Of course, there are other theological meaning yung bakit tinawag siya na woman. Mataas na aspeto na pagrespeto yan noon sa kanilang kapanahunan. Okay? At the same time, binibigyang diin ng Panginoong Kristo that His mother is the woman mentioned or foretold in the Old Testament in Genesis chapter 3, verse 15. Then after that, makikita na, Deuteronomy chapter 18, verse 15. Sabi niya, from among you, God will raise a prophet like me. Okay? So kung titingnan natin, yung prophecy doon is a prophet, singular yung ginamit na term. Kasi after ni Moses, napakarami pa pong mga propeta ang dumating, mga kapatid. Diba? Pero ang sinabi doon, sa Deuteronomy chapter 18, verses 15 to 18, na prophet, ibig sabihin, isa. May darating pang isa maliban doon kay Amos, kay Obadiah, kay Jonah, kay Micah, kay Nahum. Diba? Maraming pang propeta mga dumating, pero sininggle out yung propeta. Then pagdating kay Judah, si Judah mga kapatid, kung yung first reading, kasi kagabi, ang nag-umpisa yung simbang gabi namin noong 15. So, pangalawang gabi na, mamaya, pangatlo na namin. Noong kagabi, yung binasa na Ebanghelyo, ang binasa na Ebanghelyo kagabi is, ito yung genealogy ng Panginoon Kristo. At nabanggit doon si Judah, mga kapatid. At kagabi, sa first reading, ang binanggit na first reading, binasa na first reading is Genesis chapter 49, mga kapatid. Ang Genesis chapter 49. So, makikita natin doon, kung babasahin nyo doon, si Judah, yung blessing ni Jacob sa ni Jacob or ni Israel sa kanyang mga anak. Pagdating kay Judah, makikita nyo kakaiba. Diba? Ano sinabi dito, mga kapatid? Basahin natin na. So, Genesis chapter 49, makikita nyo na kaagad na ito'y binabanggit na ni Huda, na hinihula ni Huda. Okay? Maybe Judah is not aware, but God put the words in his mouth. No? Ito ang sabi dito, mga kapatid. Genesis chapter 49, verses 8 to the following, sabi niya, ikaw naman, Judah, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo'y gagalang. Mabangis na leon ang iyong larawan. Muling nagkukrubuli matapos pumatay. Mabangis na leon, di ba? Kaya nga kung babasahin natin sa Revelation, makikita natin yung tinatawag na the lion in the tribe of Judah that refers to our Lord Jesus Christ. Okay. Ang tulad ni Judah, liyong mahihimlay, walang manghahas lumapit sinuman. Hawak niya ay scepter, sa tuon sa paanan, sa gisag ng lakas at kapangyarihan. Ito'y tataglayin ng tunay na haring dito magtatangan. You see? Okay? Ito'y tataglayin ng haring. Okay, sabi niya. Ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring dito magtatangan. So, he talks about the scepter na, and then, sabi niya, ito'y tataglayin hanggang sa dumatal ang tunay na haring. Dito'y tatangan. Okay? Okay. So, you see, mga kapatid, hanggang sa dumating ang tunay na haring dito'y magtatangan. So, kita natin na ang tunay na haring ito ay ang ating Panginoong Jesucristo. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Sa Revelation chapter 17, di ba? Okay.
Pati nga atong verse 11, pati yung asno, yung yaong batang asno ay dooy natatali sa puno ng ubas na tanging pinili. So, pati ang batang asno ay nabanggit na rin. Alam natin itong batang asno ay nabanggit din ito ni Zacarias, chapter 9, verse 9. Sabi ni Zacarias, ni Propeta Zacarias, sabi niya, tingnan mo Jerusalem, dumarating ang hari mong mapagpakumbaba na nakasakay sa isang desirong asno. Connection, di ba? So dito, makikita natin yung mga pangalan. At makikita natin na may ilang babae dito ang binanggit. Si Tamar, si Bathsheba. Yung si Tamar, yun yung, kung malaalala nyo, si Tamar ay manugang ni Huda. At makikita natin na manugang ni Huda, ngayon, naghihintay si Tamar na ma-raise yung kanyang, kasi namatay yung anak ni Huda sa kay Tamar. So, ang ginawa ni Tamar, para magkaroon siya ng anak, tinrik niya si Huda. Nagkunwari siya na bayarang babae sa market. And then, walang pambayad si Huda, kinuwan yung singsing bilang sangla at saka yung tungkod. Nung nalaman na buntis si Tamar, galit na galit si Huda. Pero nung plano na siyang babatuhin, ipinakita ni Tamar yung tungkod at yung singsing. So, inamin ni Huda ang kanyang pagkakasala. So, hindi namatay si Tamar. So, doon, kasama siya din si Jesse, diba? Si Jesse, si Obed, diba? Si Boaz, ang napangasawa ni Ruth. Diba? Si Ruth ay Moabita, diba? And then si Bathsheba, na kung saan ay pinapatay ni Haring David, si Urias. And nagkaroon siya ng anak na si Solomon. At makikita natin na si Solomon, kung titingnan natin sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 to 13, mga kapatid, makikita natin dito na kung babasahin natin, it seems ang prophecy dito, parang si Solomon yung binabanggit. Okay? Tingnan natin mga kapatid. Kaya napakahalaga nung genealogy ng Panginoon. Parang it seems not interesting kapag wala kang alam patungkol sa kanilang kultura. Okay, sabi dito sa 2 Samuel, mga kapatid. 2 Samuel 7, 12 to 13. Okay, sabi dito. Si Nathan ito at saka si Haring David. Sinabihan si Haring David ni Propeta Nathan. Okay, sabi rito, sa verse 11, verse 12, pagkamantay mo, isa sa iyong mga anak ang papalit ko sa iyo. Patatagin ko ang kanyang kaharian. Okay? Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Okay? Okay. Magpakailanman, you see? Kikilalin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. So, yun sa verse 13 mga kapatid, makikita natin na pagkatapos ng kamatayan ni David, sabi niya, itatayo ko ang isa sa mga anak mong papalit at siyang magtatayo ng templo. Pero yung binanggit na magpakailanman, ang patatagin ko ang kanyang kaharian, magpakailanman. So it does not anymore refer to King Solomon, but a prophecy regarding to our Lord Jesus Christ, the Messiah. Okay. At ang templo dito, of course, si King Solomon ay itinayo niya yung templo. Siya yung instead na si David, nagplano si David itayo. Pero since na puno ng bloodshed, ng dugo ang kamay ni David, hindi siya pinintulutan na siyang tumayo ng templo. Di ba?
Sa 2 King chapter sa 1 King chapter 6, makikita natin na inumpisahan yung pagtatayo ng templo. Okay. Pag pinagawa yung templo. Okay. So makikita natin dito na then siya ang magtatayo sa akin ng templo. Okay. It seems si Solomon pa rin. Pero makikita din natin doon sa John chapter 2 na binanggit ng Panginoong Kristo, sabi niya, sirain ninyo ang templong ito at itatayo ko sa loob ng ng 3 araw. At the same time mga kapatid, makikita natin na ang Panginoong Kristo indeed nagtayo ng templo. Di ba? Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, we are the temple of the Holy Spirit. Okay. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. And then makikita din natin doon sa Matthew chapter 16 verse 18, sabi niya, upon this rock I will build my church. Okay? Sa old ng Katawagan is, ang simbahan is templo. Templo. The church. At makikita natin, ang Panginoon Kristo, sabi niya, upon this rock, I will build my church. See? Ibig sabihin, yung 2 Samuel 7:13, ang nakatupad ng propesya na yun, hindi si Solomon, kundi ang Panginoong Kristo. It seems si Solomon, kung babasahin mo na parang hindi mo naintindihan, hindi mo iniintindi. Parang si Solomon ang tinutukoy doon. You see? So, ganyan kahalaga yung genealogy, mga kapatid. That is why the genealogy, kung makikita natin, di ba? So, bali 14 generations equals 42. 42 generations before the Lord Jesus came. Okay. At bakit may mga hindi mga banal na mga tao nga doon? Isa lang ang nakikita ko, mga kapatid. The Lord redeems His ancestry. Ano ba? The Lord redeems His ancestry. Andun yung redemption nung dumating siya. Kaya nga isang beses, ito ang halimbawa, mga kapatid. Isang beses yung kasamahan ko sa trabaho is nakapag-asawa, hindi ko lang alam kung kasal sila ng babae. Member ng Jehovah's Witnesses, at nakikita niya na yung anak niya napapabuti kasi nagiging mabait. Nagiging mabait yung anak niya. At sabi niya, gusto niya yung anak niya na ganun, mabait. Sabi niya sa akin, ang sabi ko sa kanya, parang gusto niya na rin yung anak niya doon lang sa Jehovah's Witnesses. Pero siya, Katoliko siya, pero siguro dahilan doon yung asawa niya is Jehovah's Witnesses. Of course, hindi niya na pinapractice ang kanyang pagiging Katoliko. Hindi na siya nagsasabuhay ng pagiging Katoliko niya. Baka hindi na siya nagsisimba. Ang sabi ko sa kanya, ganito. Nirelate ko dito sa genealogy ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi ko sa kanya, halimbawa ang iyong pamilya, may mga basagulero, may mamamatay tao, lahat ng kasamaan nandun, mga lasinggero, whatsoever, mga adik, mga magnanakaw. Because dahilan ba sa ganon ay papalitan mo ang iyong apelyido para maligtas ka sa kahihiyan? Para maligtas ka sa kahihiyan? Or mananatili ka na ganon yung identity mo, ganon yung apelyido mo, para ipakita mo sa ibang mga tao that there is still a good person in your family, in that name. Hindi na siya nakasagot sa akin, mga kapatid. So the same with us, the same with genealogy ng Panginoon Kristo, makikita natin hindi perfect. Yet, the Lord came in His ancestry to redeem His ancestry, the name of His ancestry. Di ba?
Yan, mga kapatid. So, itong mga pangalan dito, mga kapatid, itong dito naman si Nahshon, the father of Salmon, okay. Then dito, pagkatapos kay whose mother was Rahab, Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Okay? So, alam naman natin si Ruth is Moabita. Pero siya yung kung babasahin yung aklat ni Ruth, Moabita siya nang mamatay yung anak ni Naomi na dalawa. Yung isang manugang ni Naomi na si Orpa at saka itong si Ruth. Pinabalik niya na yung kanya mga manugang sa kanilang bayan. Sabi niya, umalis na kayo, babalik na ako sa Israel. Sabi niya. Kasi hindi naging mabuti sa akin si Yahweh. So, pero si Ruth, sabi niya, nakita niya kay Naomi yung pagiging mabuting nanay at tapat. Di ba na sikat yung kanta niya, he wrote, wherever you go, I shall go. Di ba? Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God will be my God too. Yan, si Ruth. You see? Okay. So, ganun mga kapatid. At the same time, kung makikita niyo yung kultura ng mga Hudyo, they are not allowed, that is why they are not allowed to marry sa ibang lahi. Kaya nga, itong Samaritano, kung alam niyo yung background ng Samaria, sa northern part ng Israel yan eh. Nung nagkaroon ng Babylonian captivity, yung mga naiwan dyan, nakapag-asawa ng hindi purong Hudyo. That is why hindi ang mga Israelita, mga Hudyo ay hindi nakikitungong mabuti sa mga Samaritano. Di ba? Makikita natin yan sa conversation ng babae at ng Panginoon sa Kristo doon sa John chapter 4. At the same time, nung dumaan sila doon, hindi sila tinanggap. Di ba? Anong sabi ni Santiago? Anong sabi ni Santiago? Tuwan, Panginoon, ano gusto mo? Magbababa kami ng apoy. Yung Boanerges, yung anak ng kulog. Di ba? Kasi hindi sila magkasundo dahil sa nag-intermarry sila ng ibang lahi. So makikita natin na kung hindi ko lang alam kung pinapractice pa rin ng mga Hudyo ngayon yan. Kasi sinabihan sila huwag mag-asawa ng ibang lahi. Most possibly, ito, opinion ko to. Because God wanted to preserve the genealogy of the Messiah. Kaya hindi sila pinag-aasawa sa ibang lahi. So that their ancestry, the genealogy of the Messiah can be traced. Hindi ko lang alam kung until now, pinapractice ng mga Hudyo na hindi sila nag-aasawa ng ibang lahi. Most possibly not anymore. So, ibig sabihin, sapagkat natupad na yung pagdating ng Mesias, he will be coming from the genealogy of David. Di ba? Kung nagbabasa tayo sa Old Testament, sa Jeremiah, may makikita din tayo doon. Then yun nga, yung sa 2 Samuel 7:13. So, ibig sabihin, kung pinapractice pa rin ng mga Hudyo ngayon na hindi sila nag-aasawa sa ibang lahi, I don't think so. So, ginawa pala yun ng Panginoon, inutos pala yun ng Panginoon para matrace talaga kung totoo na legit na ang Mesias will be coming from the line of or the tribe of Judah. See? So, yan. Ipinapakita lamang na at the same time, ang genealogy, mga kapatid, try to imagine sa atin ngayon, may nakapagpa-preserve ba ng natin, family tree? Wala na, di ba? Yung mga kamag-anakan natin, yung mga third degree relatives natin, okay kung sa probinsya, close yung pamilya natin, yung kamag-anakan natin, pagdating sa third degree, lalo na dito sa Luzon, parang ang hirap na, hindi mo na alam, pamangkin mo pala yun. Yeah. Parang hindi na masyado
natin masyado binibigyan ng halaga yung family tree natin. Pero itong sa genealogy ng Panginoon na preserve para ipakita ng Panginoon that He is really faithful to His promises. Ay, Brother Bogakrama. And si Brother Bogakrama pala isang dating international Presbyterian minister, mga kapatid. So, ang genealogy or ang isa rin sa makikita natin na aral sa genealogy is the faithfulness of God, mga kapatid. Isang papakita din na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Okay? Kaya nga, na-compose yung Brother Bo yung dakilang katapatan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, nagtatapat sa habang panahon. So, ang Diyos ay sadyang tapat sa kanyang mga pangako. Kasi, di ba, from umpisa, Genesis chapter 3, verse 15. Then, inulit dun sa Deuteronomy chapter 18, verse 15 to 18. Then, pagdating kay Judah, nung binasbasan niya yung kanyang anak, very mo, aware kaya si Judah na what he is talking about is nagprophecy siya about the coming Messiah? Okay. So, ang genealogy, sabi nga ng mga pari natin, is pagpapakita ng katapatan ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang pangako. God is faithful to His promises. Yan yung ibig sabihin ng isa sa mga kahulugan nitong genealogy. Napakita ng Panginoon na tapat siya sa kanyang pangako. Kasi nang nangako siya na may darating na tagapagligtas, indeed dumating ang Panginoon sa Kristo. Diba? Genesis 3:15, unti-unti lumilinaw kung sino yung darating. Okay? And it will be coming from the tribe of Judah, coming from David. So faithfulness, pinapakita nitong genealogy that the Lord is faithful. Faithful, you are faithful, King of kings, Lord of lords, you are faithful. Di ba? Yung sinasabi nga ng Numbers 23, verse 19. Dito sa Bilang, chapter 23, verse 19, mga kapatid, na sinasabi ito. Okay, basahin natin sa Tagalog, Bilang, sa aklat ng mga Bilang, sabi rito mga kapatid, So, pinapakita ng Panginoon that He is faithful to all His promises. Ang sabi rito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Ang isipan niya ay hindi magbabago. Ang sinabi niya ay kanyang ginagawa at ang kanyang pangako'y tinutupad niya. So you see, He is faithful to His promises. That is why yung genealogy ng Panginoon, yung ancestry ng Panginoon, ipinapakita diyan yung katapatan ng Diyos. Di ba? 42 generations. Try to imagine. Haba nun, mga kapatid. Plus factor na yung kanilang lifespan noon ng every generation is mahaba, longer. Di ba? Ang kanilang generation noon, longer sila nabubuhay. Okay. But of course, later on, longer sila, but later on, na-shorten, 70 to 80 na lang. Although, of course, sa atin ngayon, meron pa rin namang nakaaabot ng 100. Okay. Okay. So,
Yan mga kapatid, that the genealogy of the Lord ay makikita natin yung faithfulness ni Lord. Kapag mangako siya, bagamat it seems na parang tumatagal, yet alam natin na tutuparin at tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sapagkat hindi siya sisinungaling, katulad ng binasa natin sa Numbers 23 verse 9. At meron pa dito ulit mga kapatid sa Hebrew chapter 10 verse 23. Ito yung mga katangian ng Diyos na dapat nating panghawakan, especially sa mga, di ba, lalo na sa mga intercessors, sa mga prayer intercessors or mga prayer warriors, or maging tayo ng mga individual na mga mananampalataya. Sa paglapit natin sa Panginoon, di ba, Panginoon, inaangkin namin yung pangako mo na sinasabi, di ba? Usually, we do that as a prayer intercessors, mga prayer warriors. Kasi kiniklaim natin yung mga verses or passages in the Bible that talks about the fidelity and faithfulness of God. Okay. Sabi dito sa Hebrew chapter 10 verse 23, nakasabi nito mga kapatid, na sumusuporta doon sa sinasabi ng Numbers 23 verse 19. Ang sabi dito, let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope. Sabi dito, for he who made the promise is trustworthy. Mapagkakatiwalaan. Nung binanggit ng Panginoon na there will be time that the woman and the seed, diba? So, ang habang panahon yan, mga kapatid. From Old Testament, di ba? Ang haba ng kanilang paghihintay. Then, kung titingnan natin, di ba? Umpisa natin sa Genesis chapter 3 verse 15, then naulit sa Deuteronomy chapter 18 verses 15 to 18, then yun nga si Genesis chapter 49, nabanggit na naman. Then, yung 2 Samuel chapter 7 verse 13. Then, makikita natin na pagdating na naman doon sa aklat ni Isaias. Then, pagdating sa aklat ni Jeremias, meron din about sa prophecy, lalo na sa Isaiah mga kapatid, kaya nga si Propeta Isaiah is considered as the Messianic prophet. Sapagkat sa kanya, mas malinaw yung propesya na sinasabi. Lalo na yung marinig natin yan ngayong simbang gabi. Yung Isaiah chapter 7 verse 14 at saka yung Isaiah chapter 9 verse 6. Di ba? Isaiah chapter 7 verse 14, manganak ng isang babae. At tatawagin siyang Emmanuel. Di ba? Kinonfirm, yung prophecy na yan, kinonfirm doon sa kay Saint Joseph, Matthew chapter 1 verse 21 to 23, at saka yung Luke chapter 1 verses 26 to 38 during the Annunciation of Archangel Gabriel to the Blessed Virgin Mary. Diba? Tapos Isaiah chapter 9 verse 6, makikita natin, Emmanuel una yung binanggit, God with us. Bakit God with us? Kasi andun, ipinaliwanag sa Matthew chapter 1 verse 21 to 23. Bakit God with us? Pinaliwanag ni San Juan. John chapter 1 verse 1 to 3 at saka verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning, and without Him, nothing is created. Then verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. At ang karugtong dun, we saw His glory. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Bakit nakita nila yung kaluwalhatian? Na-witness nila doon sa Matthew 17, nagkaroon ng transfiguration. Okay. So, lumilinaw pagdating sa mga susunod pang mga propeta, di ba? Doon ay yung Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, sa Isaiah chapter 9 verse 6 itong sabi. Okay?
Di kanina, ano pa lang, Emmanuel doon sa Isaiah 7:14. Bakit Emmanuel? Kasi yun nga pinaliwanag ni St. John, naging kasama natin ang Diyos. Namumuhay sa piling natin. John chapter 1 verse 14. Pagdating dito sa Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, tingnan nyo. Okay? Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Okay? Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. So you see, kanina Emmanuel pa lang, samantala na nang dumating ang Panginoon Jesucristo, ang ipinangalan sa kanya ay Yeshua or Jesus. Pero, bakit binanggit na Emmanuel? Kasi kasama natin Diyos. Bakit kasama natin Diyos? Yun nga, pinaliwanag ni St. John, John chapter 1 sa kanyang prologue ng kanyang ebanghelyo. John chapter 1 verse 1 to 3 and then sa verse 14. At dito, balikan natin yung Isaiah 9:6. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Seriously? Much clearer na ipinapakita. Kaya pala kasama natin ang Diyos sapagkat ang ipanganganak na ito ay Diyos. Diba? Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Magpakababa kayo katulad ni Kristo na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng isang alipin. Oo, hanggang kamatayan sa krus. You see? Okay. Kaya nga, Isaiah. Then, pagdating kay Isaiah, kay Propeta Mikas naman, na prophecy din kung saan ipanganak ang Mesiyas na ito. At doon nga sa Bethlehem. Diba? Micah chapter 5, verse 1 and 2. Naalala niyo yung tinanong ni Herodes kung saan ipanganak ang Mesiyas? Kinagot ng mga Pariseo. Alam nila sa prophecy. Sa Bethlehem po. Sapagkat ganito ang sinasabi ng kasulatan. They quoted the verse, the writing of Micah, Prophet Micah, in Micah chapter 5, verse 1 and 2. Then, pagdating kay Sicaraya, kay Jeremias, meron din. Sabi niya, a stump from David. Then sa Ezekiel, a shepherd. Hey. A shepherd. Basahin niyo Ezekiel, mga kapatid, sa Jeremiah, makikita niyo rin doon. A shepherd. Then, pagdating kay Sicaraya, binanggit. Kung paano binanggit na doon sa Genesis chapter 49, yung patungkol sa asno. Binanggit din ni Sicaraya, ni Propeta Sicaraya. Yung pagsasakay niya sa asno, Sicaraya chapter 9, verse 9. Tingnan mo, Jerusalem, dumarating ang iyong hari, isang haring mapagpakumbaba, nakasakay sa isang bisirong asno. Then, meron ba rin dyan kay Propeta Sicarayas, naka-prophecy yung about sa pag-uulos sa tagiliran ng Panginoon. Nabanggit na rin dyan, mga kapatid. At balikan din natin, yung Isaiah pala, may nakalimutan ako. Hindi lamang kapanganakan ng Panginoon Jesucristo ang pinrophecy ni Propeta Isaiah, but also His crucifixion. Basahin niyo yung chapter 53 ng Isaiah. Di ba? At makikita natin yan, yung eunuch na nagbabasa ng kasulatan ni Isaiah, nagtanong siya kay Nathanael, if I'm wrong, correct me if I'm wrong. Sabi niya, binanggit doon ni yung eunuch na nagbabasa ng kasulatan sa chariot niya. Sabi niya, is it referred to himself sa propeta or he is referring to another? Nabasa niyo yun sa Acts? Then pinaliwanag sa kanya. Hindi yun kung tumutungkol sa propeta, but rather to the Messiah. Isaiah 53, mga kapatid, subukan yung babasahin. So, ibig sabihin, makikita natin, from the course of history, makikita natin unti-unti na lumiliwanag
ang mga propesya patungkol sa pagdating ng Mesiyas, mga kapatid. At yun na nga, pagdating sa Annunciation, the fulfillment. Yan. Luke chapter 1, verses 26 to 38. And then, Matthew chapter 1, verses 21 to 23. Then, during the baptism of our Lord Jesus Christ and during the transfiguration, they heard a voice that says, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." At naulit yan sa Matthew chapter 17 during the transfiguration, mga kapatid. Ibig sabihin, wala na supposed to be, wala nang dapat hintayin pa na Mesiyas. Of course, until now, hindi matanggap-tanggap marang the Jewish nation ay hindi nila matanggap ang pagiging Mesiyas ng Panginoong Jesucristo. Of course, we explained that already, bakit ganoon. Pero kung babasahin natin ang Romans chapter 11, makikita namin doon sa Romans chapter 11 na still this is a plan of the Lord. Di ba? Still this is a plan of the Lord. Kung babasahin natin, subukan nyo basahin yung Romans chapter 11. Ang kanilang pagmamatigas sa pagtanggap sa Mesiyas is just a temporary. Yan. Hinahamon ko kayo basahin niyo Romans 11. Nabasa ko na balik ng kapatid at tunay nga na gano'n. Okay? So maybe that is by now, mga kapatid, Shalom and the genealogy of the Lord Jesus Christ, pinapakita lamang that the Lord redeems His ancestry, and the genealogy of the Lord Jesus Christ is showing to us His faithfulness to His promises, for He is faithful, as we have mentioned in Numbers 23 verse 19, at saka Hebrews chapter 10 verse 23. That is why the faithfulness of the Lord when it comes to, halimbawa, di ba katulad ng mga bata, na habang nagpipray tayo, we are claiming the promises of the Lord. Katulad ng bata, di ba? Once na ang bata, nangako ka sa kanya na ibili mo siya ng laruan or bike, di ba? Panghawakan ng bata yung pangako mo. Di ba, Papa, sabi mo, bibilan mo ako ng bike. Kini-claim ng bata yung promise mo. At kasi alam ng bata, you are not disregarding or you are not dishonoring yourself by not fulfilling your promise. So that is why every time tayo na mga nananalangin ay mga intercessor, mga prayer warriors, we always claim the word of the Lord. Diba? Kini-claim natin, inaangkin natin. Diba? Halimbawa natin? Yung Jeremiah 29:11, ano yan? Talagang halos, pero sabihin natin, Lord, kung paano ipinangako mo yan sa iyong bayan, na ganito yung gagawin nila, I know, ito yung sinasabi mo roon, na pinangako mo sa iyong bayan, I know well the plans I have in mind for you. Plans to prosper you, a future full of hope for you. It is I, the Lord, who speak. Seek me with all your heart and will let you find me. Inaangkin ko rin, Panginoon, kung paanong ipinangako mo yan sa bayan mo. Inaangkin ko rin na nawa, gawin mo rin nawa ito sa akin. Ba? Tapos ito pa, mga kapatid, ito gusto ko rin angkinin sa prayers habang nag-intercede ka dito sa aklat ni Propeta Habakuk, mga kapatid. Gusto ko rin itong inaangkin, kiniklaim sa prayer. Okay? So because genealogy of the Lord talks about the faithfulness of the Lord. Sabi dito sa Habakuk chapter Habakuk chapter 3 verse 2. Sabi dito, mga kapatid, Yahweh, narinig ko ang ulat tungkol sa iyo, at ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito, at magpakahayag muli ngayon. Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapuot. So you see, di ba? Ganda na pangako. So, the faithfulness of the Lord ay pwede nating angkinin, mga kapatid. Pwede nating panghawakan.
because the Lord is faithful. Amen. Lamentation chapter 3, verses 19 to 20. Okay. Lamentation. Saan natin ang okay lang. Sabi dito. 3:22 to 23. Ang hindi na nagmamaliw, the steadfastness, at ang kanyang walang hanggang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Yung pinakanta natin yan mga kapatid. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Yan, mga kapatid. So, that is by now, mga kapatid. Let us hold on to the promises of the Lord, for He is faithful in His promises. That is what the gospel of today is showing to us. So that is by now. May God bless us and keep us safe and sound sa araw. So God bless sa lahat ng mga nag-like at sa mga nag-tap ng screen at yung mga nag-43 nag-likes. Rinaldo, si JJ, si Betty Amparo, FTF Master, San. At yung hindi man nag-tap ng screen, frontal sila. Yung mga comment kanina at mga dumaan sa atin, sa wall natin, mga kapatid. So, ay ligtas nawa tayo ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, sa mga malulubang karamdaman at sa mga bagay beyond our control. At maging sa mga bagay na sa mga karamdaman sa cancer, sa stroke, sa kidney failure, sa hypertension, sa cardiac arrest. Ligtas nawa tayong lahat ng Panginoon doon. Maging sa mga iadya din tayo ng Panginoon sa big one na sinasabi sa atin. So, Shalom. May God bless us. Signing off, my dear brothers and sisters.